Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kahit saan ka magbasa, ang kombinasyon ng ekonomiya, personal na pangarap at kagustuhan na makatulong sa pamilya ang ilan sa maraming dahilan kung bakit maraming mga Filipino ang pinipiling iwan ng Pilipinas at magtrabaho sa ibang bansa. Sa totoo nga ay sa article na ito na inilabas noong nakaraang taon, 52% ng Pinoy Gen Z ay mas gustong magtrabaho sa ibang bansa. Actually, tinutulungan ko magpagawa ng bahay yung mama. Kaya talagang consider ko mag-work abroad. Honestly, pay grade talaga. Kasi when you compare yung salary here sa Philippines na same expertise and skill set yung kailangan nila abroad, mas malaki yung sahod na makukuha mo abroad. Pero kung ginagawa nila ang lahat para matupad ang kanilang pangarap na makapag-abroad sa pamamagitan ng pag-aabang ng oportunidad, ang pamilyang Barrio naman ay confident at kontento na ang kanilang pamilya ay magkakaroon ng maganda at maayos na buhay sa Canada. Ang mga magkakapatid na ito na kinilalang sina John Emmanuel, John Christian, John Lloyd, John Paul at Maria Angela ay mga anak na mag-asawang sina Maria at Manuel. Ang kanilang pamilya ay tahimik na naninirahan sa Winnipeg Center na matatagpuan sa distrito ng Manitoba. Pero katulad ng ibang mga Filipino na ginustong manirahan at palakihin ang kanilang pamilya sa ibang bansa, ay hindi naging madali ang lahat para sa mag-asawa. Ang mga tao sa Pilipinas na nakakita ng litrato ng kanilang pamilya na nag-e-enjoy sa snow at kanilang pagpunta sa ibang lugar sa Canada ay marahil masaya sa nararanasan ng pamilyang Baryon. Ngunit ang hindi naman nila nakikita ay sa likod ng mga magagandang litrato na mag-anak ay ang hirap na pinagdadaanan ng mga ito maka-adjust lamang sa klima, kultura at lingwahe. Kinakailangan din na mag-asawa na magtrabaho at kumayod upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Kalaunan, sina Manuel ay hindi lamang naging proud na nabigyan nila ng maayos na buhay ang lima, pero wala na silang mahihiling pa sapagkat ang mga ito ay lumaking may respeto sa kanilang kapwa at lahat ng kanilang hirap ay na-appreciate ng mga ito. At alam na magkakapatid ang pinagdadaanan ng kanilang mga magulang para lamang mabigyan sila ng desente at maayos na buhay. Bagamat ang mga ito ay hindi matatawag na mayaman sa standard ng Canada, lahat ng mga anak na mag-asawang Baryon ay puno naman ng pangarap. At katulad ng ibang mga kabataan na mula sa pamilyang Pinoy, kahit sila ay lumaki sa ibang bansa, nasa mindset pa rin ng magkakapatid na mabigyan ng maayos na buhay at matulungan ang kanilang mga magulang bilang ganti sa sakripisyo ng mga ito. Ang panganay at sunod na anak ni Emmanuel ay kaagad nagtrabaho pagkatapos ng mga ito mag-high school. At noong 2021 ay masaya naman nilang ibinalita na si John Lloyd ay handa na rin gumawa ng sarili niyang pangalan dahil ito ay nakatapos na ng high school. Ang binata ay inilarawan na mabait at palakaibigan. Ayon sa kaibigan nito na si Frankie ay wala siyang masabing anumang masamang pag-uugali nito dahil talagang napakabuting tao ni John Lloyd. Naging malapit siya dito dahil tulad niya, ang kanyang mga magulang ay mula din sa Pilipinas. Kaya sila mga Pinoy ay natural lamang na magsama-sama. Ibinahagi nito na naalala niya na madalas silang magkakaibigan na bumiyahe ng matagal, marating lamang ang Birds Hill Lake. Sinisigurado din nila na bago sila makarating sa lawa ay titigil muna sila sa tindahan para bumili ng makakain at mga alak. Kapag nakarating na sila sa lawa ay silang magkakaibigan ay lalangoy at maglalaro ng tag. Nang makagraduate ng high school, ibinahagi ni John Lloyd na gusto nitong maging isang chef. Pero dahil sa kawalan ng pondo at pera ay hindi ito nakapasok sa college. Ngunit ang pinansyal na problema ay hindi dito nakapigil. Sa halip na magmukmuk, si John Lloyd ay humanap ng trabaho. Bago magtapos ang taong 2021, buwan ng November, ay masaya nitong ibinahagi na nakahanap na siya ng trabaho bilang beer vendor sa North End Hotel. Ang mga magulang nito ay hindi naman tinutulan ang desisyon ni John Lloyd para magtrabaho dahil nasa tamang edad na ito at gusto nilang maging supportive sa kadahilanan na gusto nitong unti-unting maging independent. Mas natuwa pa nga sila sapagkat walking distance lamang ang establishmento mula sa kanilang bahay. Si Maria bagamat abala sa kanyang sariling trabaho ay laging sinisigurado na lagi itong susunduin. Kung hindi niya ito magawa ay isa sa mga kapatid John Lloyd ang susundo dito.
Base sa ulat, simula na magkaroon ng trabaho si John Lloyd, ang sahod nito ay ibinibigay ng binata sa kanyang mga magulang para maipambayad sa mga renta o kaya naman ay pambili ng pagkain. Ang kaibigan nitong si Joshua Lim ay sinabi sa interview na sa sobrang determinado ni John Lloyd na makapasok sa culinary school ay naging matipid ito sa pera sa punto na hindi ito bumibili ng bagong gamit o anumang damit. Sa ganda ng full-time job nito ay naengganyo na rin siyang magtrabaho doon. Ang mag-asawa ay wala nang mahihiling pa sa ginagawa ng kanilang mga anak. Ngunit noong 2022, ang kanilang simpleng pamilya ay malulungkot, magagalit at magugulat sa nangyari sa 19 na taong gulang na si John Lloyd. Sa loob ng 2 taon ay naging limitado ang kanilang pagpapa-interview pero noong February 2024, ang dismayado at nagpipigil sa galit na si Maria ay humarap sa TV news outlet sa Canada at sa interview ay ibinahagi niya kung gaano siya kadismayado sa justice system ng Canada. Hindi lamang si Maria ang nagluluksa at nagalit sa nangyari, pero makikita mo sa vigil na ito na dinaluhan ng mahigit 200 mga tao na halos Filipino-Canadian ay nanawagan ng hustisya. Makikita mo na karamihan sa kanila ay merong hawak na mga poster na merong mga salitang Justice for John Lloyd. Ang mga kaibigan, kapamilya at ilang mga tao mula sa Filipino community sa Winnipeg Center ay nagsama-sama naman na nagtirik ng kandila kung saan ito namatay. Ang ilan sa mga malalapit itong kaibigan ay laging nagpapa-interview sa media para hindi makalimutan ng mga tao ang nangyari sa kanilang kaibigan. Role model to everyone. He was like a brother to me. The community we grew up in is the same community that took our friend away. Nang kumalat ang nangyari kay John Lloyd at habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, ang mga tao naman ay hindi makapaniwala na maaari itong maging biktima ng isang krimen. Pero sa panahon ngayon ay tila wala na talagang ligtas na lugar. Si Malaya Marcelino na Minister ng Labor and Immigration na direktang nakipagtulungan sa pamilyang Baryon ay ibinahagi na karamihan sa mga Filipino ay hindi alam na tulad ng Pilipinas, ang Canada ay merong ding itinuturing na mahirap na lugar. Ang ibang mga Pinoy na gustong makamit ang tinatawag ng Canadian Dream ay gagawin ang lahat makarating lamang sa Canada. At kahit delikado at mataas ang crime rate sa isang lugar, ang ilan sa mga ito ay hindi nagiging mapili sa kanilang pupuntahan o titirhan sapagkat confident sila sa kanilang abilidad na maging alisto at maingat. Ibinahagi ni Malaya na sa loob ng ilang dekada ang lugar ng Winnipeg Center sa Manitoba ay naging destinasyon ng mga Filipino. Pero karamihan sa mga ito ay hindi alam na ang Winnipeg Center ay maituturing na pinakamahirap na urban neighborhood sa buong Canada. Ayon sa datos, 1 sa 2 mga bata dyan ay nagugutom at kulang-kulang sa nutrisyon. Mas lalo pang lumala ang homelessness o mga taong pulubi nang kumalat ang pandemya. Ang kakulangan din sa sasakyan, access sa internet o kahit simpleng recreational activities ay lumalabas din na dahilan kung bakit mabibilang ang mga estudyanteng gumagraduate. Mataas din ang mga taong naitalang may problema sa pag-iisip at dahil sa kahirapan, karamihan sa mga tao dyan ay napipilitan na gumawa ng iligal na mga gawain magkaroon lamang ng pera. Pero ang kahirapan dyan ay ibang-iba sa kahirapan na nararanasan ng mga Pinoy sa Pilipinas. Kaya naman ang pamilyang Baryon ay mas pinili na manirahan sa Winnipeg Center. Ang mag-asawang sina Manuel ay hindi nagkulang na palalahanan ng kanilang mga anak na mag-ingat at maging mapanuri sa kanilang kapaligiran. Kung ang iba ay magsasabi na hindi sila titira sa magulong lugar tulad ng Winnipeg Center at mas pipiliin nila na magtiis na lamang sa Pilipinas para naman sa isip na mag-asawang Baryon ay mas malaki pa rin ang tsansa nila na magkaroon ng maayos na buhay lalo na ang kanilang mga anak. Sa isip nila ay iba pa rin ang magiging buhay nila doon sapagkat naniniwala ang mga ito na kung masipag ka lamang, matyaga at hindi magiging mapili o maarte sa mga trabaho, papasaan ba at maaayos din ang iyong buhay. Bagamat kaliwat kanan ang krimen sa kanilang lugar, ni isang beses ay hindi sila naapektuhan. Pero magbabago ang lahat noong February 15, 2022. Ayon sa investigasyon, noong buwan ng Pebrero ng taong yun, si John Lloyd ay tapos na sa kanyang training at ito ay ganap ng isang empleyado. Ito ay na-assign sa closing shift at araw-araw ito nagte-text sa kanyang kapamilya kung siya ay handa na magpasundo. Pero ng araw na yun ay nagtaka sila dahil hindi nagte-text o tumatawag si John Lloyd. Kaya para makasigurado na nasa maayos lamang itong kalagayan ay pinuntahan na ito ng kanyang kapatid. Habang ito ay papalapit sa hotel ay wala siyang nakitang kakaiba. Ang ilaw ng establishmento ay bukas pa rin pero pagkapasok niya sa loob ay mabilis siyang napatawag sa 911. Ang ambulansya ay kaagad namang dumating.
Hindi nito alam kung ano ang saktong nangyari kay John Lloyd pero sigurado siya na matindi ang sinapit nito dahil hindi na niya ito makausap sapagkat ang binata ay naghihingalo na. Ngunit kahit anong galing ng doktor at mga nurses na nag-aasikaso dito, sa tindi ng sinapit ng binata ay pumanaw din ito. Ang mga tao, bagamat nagulat, ay hindi na nagtaka na may namatay na naman sa kanilang lugar dahil padami ng padami ang patayan sa kanilang lugar at base sa ulat, si John Lloyd ang ikapitong tao na nasawi sa Winnipeg Center simula nang pumasok ang taong 2022. Ang mga otoridad ay mabilis na nanawagan sa sino man na makakapagturo sa mga salarin. At pagkalipas ng halos 2 linggo, kinumpirma ng mga ito na naaresto na nila ang hinihinalang mga salarin. Ito ay sina William Arthur Sampson na 51 taong gulang, Ryan Jerome Smith na 40 taong gulang at Robert Gordon Francis na 51 taong gulang. Lahat sila ay pare-parehong sinampahan ng mga kasong homicide at armed robbery using a firearm. Pero makikita mo sa actual press release na ito ng Winnipeg Center PD, ang tatlo ay nahaharap din sa iba pang mga kaso. Ngayong taon lamang noong February 2025 ang paglilitis ay natapos. Pero sa kasamaang palad, 2 lamang sa mga ito ang magdurusa sa kulungan. Ngunit kahit tapos na ang trial na kanilang hinintay din na mahigit 2 taon, ang mga tao naman, mga kaibigan, pamilya, lalo na ang ina ni John Lloyd ay hindi naman tinawag na hustisya ang nangyari. Base sa report, ang trial ay hindi diniluhan ni Maria dahil para dito, kahit anong pa man ang ibigay na sentensya ng hukom sa mga salarin, ay hindi na nun maibabalik ang buhay ni John Lloyd. Sa korte ay nalaman ng publiko na ilang minuto bago sumapit ang 2:00 na madaling araw, ang mapayapa sanang closing shift ni John Lloyd ay natapos nang malakas na bumukas ang pintuan ng establishmento na kanyang pinagtatrabahuhan. 3 figura ang mabilis na pumasok at ang mga ito ay nakasuot ng maskara. Ang isa sa mga salarin ay kinilalang si Sampson. Mabilis itong sumigaw sabay hugot sa .22 caliber na baril. Itinutok niya ito kay John Lloyd pero hindi pa ito kontento sa pag-utos lamang sa binata. Nang ito ay nababagalan sa kilos ng biktima gamit ang baril ay hinataw niya ito sa likuran na naging dahilan kung bakit ito napadapa. Sa takot na baka hindi yun lamang ang gawin sa kanya, si John Lloyd ay mabilis at kusang ibinigay ang mga perang kinita ng establishmento noong gabi na yun. Kahit anong uri ng mga alak ay kusa na rin niyang ibinigay sa mga ito sapagkat sa isip niya ay walang katumbas ng halaga ang kanyang buhay. Sa pagkakataon na yun ay maaaring iniisip niya na kung siya ay manlaban, ang kanyang mga pangarap ay hindi na niya matutupad at higit sa lahat ay meron siyang pamilya na gusto pa niyang makasama. Nang maibigay niya ang lahat ng pera sa cash drawer, ibinahagi ng mga investigador na unti-unti itong umatras para ipakita sa mga salarin na wala siyang balak na lumaban. Ngunit ayon sa prosecutor ay kahit nakuha na ng mga suspect ang lahat ng gusto nila sa Travel Lodge ay hindi pa ang mga ito nakontento. Si Sampson ay binaril pa rin si John Lloyd kahit hindi naman ito lumalaban. Ang Crown Prosecutor ay hiniling sa hukom na wag nang bigyan ng parol ang mga salarin dahil ang mga ito ay repeat offenders pala. Sa madaling salita, sina Sampson ay kilalang-kilala na ng mga pulis dahil sa mahabang criminal record ng mga ito. Ngunit sa kadahilanan na ang justice system ng Canada ay pro-rehabilitation kaysa punishment, ang mga ito ay labas-pasok lamang sa kulungan. Ayon sa prosecutor, sa edad ng mga salarin ay wala nang aasahan na pagbabago sa pag-uugali ng mga ito. Ngunit ang defense attorney ni Sampson ay hindi naman papayag na matatapos ang trial na hindi sila lumalaban. Kaya para kaawaan ng judge ang kanyang kliyente ay ginamit ito ang kombinasyon ng emosyon at race card. Ibinahagi nito na si Sampson ay lumaking nilalait dahil ito isang black man o itim sa Canada. Sinisi nito ang lahat ng mga tao kung bakit siya nagpalipat-lipat ng bahay. Napunta sa bahay ampunan, maagang namulat sa karahasan, hindi nakatapos ng pag-aaral, pati problema sa kanyang kalusugan ay isinisi niya sa ibang tao. At kahit ang di umunoy problema niya sa pag-iisip ay resulta ng panalait sa kanya bilang isang black man. Pero kahit anong pagpapaawa na ginawa niya, si Sampson ay pinarusahan pa rin na makulong ng habang buhay. Ngunit dahil sa sakit ito sa puso, ang judge ay naging mabait pa rin dito at pinayagan siyang makapag-apply ng parol pagkalipas ng 15 taon. Ang kasabwat naman ito na si Ryan Jerome Smith ay nag-plead ng guilty at kapalit ng pag-ako ng responsibilidad na may kinalaman siya sa pagkamatay ni John Lloyd ay ibinaba ang parusa sa kanya ng 7 taon.
Ngunit dahil sa nakulong na ito ng 2 taon bago mangyari ang sentencing hearing, si Smith ay makakalaya na sa taong 2029. Ang pangatlo namang salari na si Francis ay hindi nakulong sapagkat ito ay naging state witness. Bukod sa tatlo, ang employer din ng biktima ay sinampahan ng kaso dahil napatunayan na noong February 15, 2022 ay ang pangalawang beses na palang nakaranas ng robbery o pinagnakawan si John Lloyd habang siya ay nagtatrabaho bilang beer vendor. Natuklasan din na kahit merong panic button na maaaring gamitin ng mga empleyado kung sakaling merong magnanakaw sa loob, ito ay napatunayan na hindi nakakonekta sa police station. Sa halip, ito ay nakakonekta sa linya ng receptionist. Ang receptionist ng hotel ay i-review muna ang security footage at nakadepende pa dito kung siya ay tatawag sa mga pulis o hindi. Nagkulang din ang hotel na maglagay ng tempered bulletproof glass na maaaring magbigay proteksyon sa mga empleyado kung sakaling may masasamang loob na magtangkang magnakaw. Pero walang nangyaring trial dahil nag-plead ang mga ito ng guilty. At inako nila na meron nga silang kababayaan. Bukod sa pag-i-install ng tempered bulletproof glass at pagbibigay ng wearable panic button na magdidirekta sa mga pulis, ay nagbayad din ang hotel ng multang $35,000 Canadian dollars. Kung sa mata ng batas ng Canada ay nabigyan nila ng hustisya ang pamilyang Baryon sa sinapit ni John Lloyd, ay hindi naman sang-ayon at hindi kailanman sasang-ayon si Maria sa mga pahayag na yan. Sa interview na ito noong nakaraang taon lamang ay ibinahagi niya na pagkatapos mamatay ni John Lloyd ay unti-unting nawasak ang kanyang pamilya. Hindi na sila nag-uusap ni Manuel at ang kanyang asawa na isang recovering alcoholic ay bumalik na naman sa pag-iinom dahil sa kalungkutan at stress nitong nararamdaman sa pagkawala ni John Lloyd. Ang bunso nilang anak ay nakaranas din ng trauma dahil dyan ay naapektuhan ang pag-aaral nito kaya hindi ito nakagraduate. At kung tatanungin mo naman si Maria sa nararamdaman niya ay hahayaan ko na marinig mo mismo galing sa kanya ang laman ng kanyang damdamin. No, it's not the right justice. And how about That's you? true. Me, I'm not okay. I'm not okay. Like, I'm just trying to be okay, but I'm not okay, honestly. Like, how many times I have, like, I want to give up. Like, I wish I'm the one who died. But because I have four more children, so I have to think twice. Like, no, I won't do it. I won't do it because they suffered so much already. Ang interview na yan ay nangyari noong February 2024. Walang nakakaalam kung ano na ang update sa kanila pero wala na akong ibang kahilingan bukod sa sana ay nakakatanggap o nakatanggap ang pamilyang Baryo ng suporta na kailangan nila, lalo na pagdating sa kanilang mental health. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.